Pinag-uusapan ng buong fandom ang ikaapat na season ng Bluey. Lalo na dahil sa isang eksena sa season 3 finale na surprise. Dito, makikita natin ang isang flash forward kung saan si Bluey na matanda na ay bumabalik sa kanilang bahay para bumisita. Hi, Nanay! Pagkatunog ng doorbell, isang mas matandang bandit ang nagbukas ng pinto at nagtago sa likod ng maliit na tuta na may ball blaster. Gaya ng ginagawa nun ni Bluey nung bata pa siya. Ang sandaling yon ang nagpasabog sa buong fandom ni Bluey. At alakayin natin ang lahat tungkol sa anak ni Bluey. Kung sino siya, sino ang posibleng ama, at ano ang maaring mangyari sa hinaharap. Simulan natin sa mga kumpirmadong impormasyon. Lumabas si Joe Brum, lumika ng Bluey, sa isang podcast at tinukoy ang misteryosong tuta. Sinabi niya na, sana ginawa niyang mas kamuha ni Bluey ang tuta para malinaw agad na anak siya dahil may ilang nalito. Pero may mahalagang detalye rito. Tinukoy ni Broom ang tuta bilang her, hindi him. Ipinapakita nitong babae si Bluey, hindi lalaki. Pinatigil nito agad ang mga teorya na ang tuta ay anak ni Bingo o pagmamayari ng iba. Mas naging kapanapanabik na ngayon ang mga bagay. Pinanggalanan ng fandom ang tuta na indigo. At bagay na bagay talaga ito. Ang indigo ay tumutukoy sa natatanging kulay ng kanyang balahibo. Malalim na asul at lila. Tulad ng tradisyon ng pamilya Healer, ang mga pangalan ay base sa itsura. Si Bluey ay asul, si Bingo ay may batik na parang bingo card. Ngayon, ipinagpapatuloy ni Indigo ang parehong lohika. Sabi ng tagahanga, ang pangalan ay may go sa dulo bilang tahimik na pagpupugay kay Bingo. Ang buong pangalan niya ayon sa mga tagahanga ay Indigo Dandelion, kung saan ang dandelion ay tumutukoy sa mabalahibong itsura ng kanyang malambot na tainga. Hindi ito opisyal na pangalan mula sa palabas, pero tinanggap na ito ng fandom kaya parang nagkaroon na ito ng sariling buhay. Talakayin natin ngayon ang pinakamalaking tanong sa revelasyong ito. Sino ang ama ni Indigo? Bago pag-usapan ng mga kandidato, Balikan natin ang episode na Surprise dahil may mga detalyeng hindi napansin ng marami. nang bumisita si Adult Bluey kina Bandit at Chili sa bahay na muntik na nilang ibenta, Binuksan ni Bandit ang pinto at wala siyang nakita. Pero may narinig siyang napaka-espesipikong tunog. Tunog ng ball blaster. Hindi! dumaan na si Bandit sa ganitong sitwasyon noon. Tumingin siya sa ibaba at nandoon ang munting tuta na nagtatago sa likod ng pinto. Handang-handa na at gustong huliin ang kanyang lolo sa eksaktong paraan kung paano siya hinuhuli ni Bluey noong siya ay bata pa. Kung ipagtabi mo ang eksenang si Batang Bluey at ang tuta na parehong gumagamit ng doorbell para akitin si Bandit sa bitag, halos magkapareho sila. Ang tanging pagkakaiba ay mas matanda na si Bandit at hindi na si Bluey ang nakasuot ng costume. Sadyang ginawa yon. Na yon ang ama. Ang pangunahing kandidato ay sina John Luke at Mackenzie. Si Joe Brum naman ay sadyang dinisenyo si Indigo bilang pantay na halo ng dalawa para manatiling talaisipan. Pero tingnan natin ang totoong ebidensya. Simulan natin kay John Luke, ang Frances na Labrador na nakilala ni Bluey sa camping episode. Nakakatuwa ang muli nilang pagkikita bilang mas matatanda, sabay wagayway ng buntot. Kitang-kita na masaya silang magkita ulit matapos ang ilang taon. Pero may problema. Si John Luke ay nakatira sa Canada. Si Bluey ay nakatira sa Australia. At ayon sa episode na Sign, hindi kayang iwan ng pamilya Healer ang kanilang kalye at bansa. Bukod pa rito, kahit magkapareho ng lilang balahibo sina John Luke at Indigo, kaunti lang ang iba pa nilang pisikal na pagkakatulad. Ang buntot, muso at tainga, wala sa mga ito ang patunay na si John Luke yon. Ngayon, si Mackenzie naman ang pag-usapan. Dito mas nagiging kapanapanabik lahat. Kapag pinaghambing mo si Mackenzie nung tuta pa siya sa space episode at si Indigo, kapansin-pansin ang pagkakapareho nila, lalo na sa mabalahibong pisingi. Pareho silang may isang tainga na nakatayo at isang tainga na nakababa. Mas kahawig nuso ni Indigo ang kay Mackenzie kaysa kay Bluey. Maghahawig din ang kanilang mabalahibong buntot, lalo na sa dulo. Pero ang pisikal na ebidensya ay bahagi lang nito dahil matagal lang tahimik na binubuo ng palabas ang relasyon ni na Bluey at Mackenzie. Sa Fruit Bat, ika-8 episode ng serye, lumitaw si Mackenzie sa panaginip ni Bluey. Siya lang ang hindi pamilya na lumitaw sa panahong iyon ng palabas. Pagkatapos, sa Barky Boats, sabay na sinabi ni na Bluey at Mackenzie ang eksaktong parehong linya sa eksaktong parehong oras. Nagbiro agad si Winton na magpapakasal daw ang dalawa, kaya pareho silang nagreklamo.
6 na taong gulang lang naman sila pagkatapos ng lahat. Pero pagkatapos, pumasok si Calypso. Habang teknika niya nililinaw ang relasyon ng kapitan ng mas matatandang bata at ni Mia, ito rin ay tumutukoy kina Bluey at Mackenzie. Mga damdaming tahimik na lumalago at hindi na mapipigilan pa. Sa huli ng episode, 2 bangka ang dahan-dahang nagdikit. Sa Bluey, walang nangyayari ng aksidente lang. Parang propesyang sandaling yon. Si Indigo, na nagtago sa likod ng pinto na may ball blaster, ay patunay na natupad ito. Hindi pa rin kinumpirma ni Joe Bram kung si Mackenzie nga ang ama. Posibleng ang tatay ni Indigo ay isang taong hindi pa natin kilala at darating pa lang sa buhay ni Bluey sa mga susunod na episode. Base sa pisikal na katangian, laylay na tenga, at mga taon ng tahimik na pagbuo ng ugnayan ni na Bluey at Mackenzie, mas malinaw ang ebidensya na tumuturo sa isang direksyon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang itsura ni Indigo dahil ang kanyang disenyo ay isa sa pinakamaingat na pinag-isipan sa buong palabas. Isa siyang tuta na iba-ibang kulay ng asul ang balahibo. May madilim na batik sa kanang tenga, tanang loob ng mga tenga, at maputlang muso. Ang nagpapaspecial talaga sa disenyo niya ay dami ng miyembro ng pamilya Healer na makikita sa kanyang katanghian pag tiningnan mong mabuti. Maghahawig ang ilong niya kina Trixie, Muffin at Sax. Ang pahilig niyang muso ay tulad kina Brandy at Bingo. May mga nakausling hiblasyon ng buhok tulad ng kay Brandy, mga marka ni Radley, at mga puting tono ni Bob. At ang nakayuhong tainga na yan, ang isang detalye na lagi nababanggit sa usapan tungkol sa ama, ay kapareho kay Stripe. Sa kabuuan, si Indigo ay tila buhay na pagtitipon ng pamilya. Bawat sangay ng pamilya. Healer ay may bakas sa itsura nito. Pero ang karakter na pinakakamukha niya ay si Anna Chris. Ang indigo color scheme ay nagdudugtong sa kanila sa iba't ibang henerasyon na parang maingat na pinlano. Pati ang purplish niyang batik at dilaw na loob ng tainga ay nagpapaalaala kay Bluey. Mana talaga siya sa kanyang ina. Pero dala niya ang buong pamilya niya. Pag-usas ba natin kung anong ugali ni Indigo bilang karakter? Pero maaring lang dahil bukod sa isang maikling eksena, hindi pa natin siya nakitang makipag-ugnayan sa iba. Pero yung ekseneng yun ay mas marami nang sinasabi kaysa sa inaakala mo. Ang pagdatago niya sa likod ng pinto na may ball blaster, tulad ng ginawa ni Bluey kay Bandit noon, ay nagpapakitang namana ni Indigo ang malaro at pilyong ugali ng ina niya. Hindi lang siya, basta naghihintay na ipakilala. Hinahabol niya ang lolo niya. Sa 6 na taon, pareho ring ginagawa ni Bluey yon. Kaya madali natin mahulaan na si Indigo ay masigla, malikhain, at mahilig sa magagandang laro, gaya ng kanyang nanay. Dito na nagiging interesante ang lahat. Kung ama ni Indigo si Mackenzie, mamamana niya ang kalmadong ugali at chill na personalidad nito, na magbabalance sa magulong enerhiya ni Bluey. Kaya magiging kaakit-akit na karakter si Indigo. Isang taong marunong magplano at maging pasensyoso gaya ni Mackenzie. Pero alam din kung kailan umatake, gamit ang ball blaster ambush tulad ni Bluey. Narito ang teoryang dapat pag-isipan. Sinabi ni Broom na posible ng pagtandain sina Bluey at Bingo sa mga susunod na season. At may kakaibang tamis sa pagpapakilala ng bagong mga batang karakter habang tumatanda sila. Kung mangyari yon, pwedeng maging mas exciting ang lahat. Isipin mo si Bluey bilang isang teenager na naglalakbay sa high school, nakakahanap ng mga bagong kaibigan, at nararanasan ng lahat ng komplikadong damdamin na kaakibat ng paglaki. Mas lalo pang uusbong ang kanyang pagiging malikhain at lalalim ang kanyang mga pagkakaibigan. Habang tumatagal, kung si Mackenzie ang ama ni Indigo, maaring may magbago sa kanila. 2 bata na noon ay hindi makapaniwala kay Winton na mag-aasawa sila. Pero sa huli, sila rin ang nagkatuluyan. Baka sa isang season ng teenager na Bluey natin, unang makita ang kwentong ito. Dahil dito, ang munting tuta sa likod ng pinto ay magmumukhang bunga ng matagal ng unti-unting binubuo ng palabas.